Samantala, hindi po pinagbigyan ni Pangulo Ninoy Aquino ang hiling ng mga labor group na magpatupad ng wage hike. Sa halip, dagdag benepisyo ang handog ng Pangulo sa mga manggagawa. Sa pakikipag-usap ng Pangulo sa mga labor group ngayong bisperas ng Labor Day, ay sinabi ng Pangulo na aprobado ng Executive Order 134 at 135. Layunin nitong gawing patas ang natatanggap na benepisyo ng pribado at pampubliko sektor. Itataas din ang contribution rate sa SSS. Sa pamamagitan nito, mas mataas ang matatanggap na benepisyo ng mga manggagawa. Narito walong rekomendasyon ng nilatag ng mga labor group. Sa 8, 3 lang ang sinangayunan ng Pangulo. Ang pagtutok sa extrajudicial killings, regular na dialogo kasama mga labor group at ang pagpapatigil ng sistemang end of contract o yung tinatawag pong ENDO. Hindi naman sinangayunan ng Pangulo ang pagdadagdag ng tax exemption sa mga manggagawa at agarang pagpasa sa Security of Tenure Bill. Ang naturang panukala, kailangan muna raw gawing pulido para hindi naman negatibo epekto nito sa mga kumpanya. Dismayado naman ng mga labor group na walang dagdag sahod. Sa Hunyo pa raw ito pwedeng pag-usapan dahil wala pang 1 taon mula nang huling magpatupad ng wage hike. Kung sumasahod si Pedro ng 10,000 kada buwan, ang 0.6% na dagdag sa contribution rate ay katumbas ng 60 pesos. Napaghahatian pa nila ng kanyang employer. Ibig sabihin, 30 pesos ay magmumula kay Pedro, 30 mula sa kanyang tanggapan. Bahagi rin po ng ating SSS reform agenda ang pagtataas ng monthly salary credit mula 15,000 piso at gagawing 16,000 piso. Epekto po nito, 7% pagangat sa benepisyo. Isinudulog po namin sa inyo ang panukalang iligtas ng lubusan mula sa income tax ang lahat ng minimum wage earners. At tanging patawan na lamang ng porsyentong buwis, yung sobrang kikitain nila nalalampas sa minimum wage. Hindi pati yung unang walang buwis na minimum wage ay kasama pa sa bubuwisan.